When I, in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God, His Son, not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the tree, my burden gladly buried, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Messiah shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I will bow in humble adoration, and will proclaim, oh my God, how great thou art. This sings my soul.
God sent his son. They called him Yeshua. He came to love, heal and forgive. He bled. She packed up dreams she once believed, left them folded in the dark. Too many nights, too many tears, and questions tearing her apart. She whispered, God, do you still see me? Have you forgotten where I am? But heaven's silence held a promise, though she didn't understand. I know the plans I have for you, not empty words, but something true. When the road is long and hope feels far, he still holds your shattered heart. There's more to come, don't forget, he's not done with your story yet. We gather today to celebrate the faithfulness of God through the years. From generation to generation,
God has been our help and our hope. We remember the vision that built this church, the hands that labored, the hearts that prayed. We give thanks for all who have gone before us and for all who continue to serve today. Let us rejoice in God's steadfast love and proclaim God's goodness. With With thankful hearts, we worship the Lord who makes all things new. Let us pray. Amahan among nga langit nun, among manluluwas sa among mga kinabuhi. Salamat o Diyos sa laing adlaw, laing kahigayunan, na diin kami nagkahiusan na usab. Dini sa imong balay alampuanan, aron kami magasimba, magadayeg sa imong ngalan. Salamat o Diyos sa gugma nga kanunay nimong gibugkos kanamo, aron kami magpabilin nga malinaw diri sa matag usa, labi na diri sa among simbahan. Ubani kami sa among pagsimba o Dios. Ihatag kanamo ang dugang pagsabot diha sa mga pulong nga among madungog o sa mga awit nga among pagkantahon. Hinaoton ta o Dios nga hatagan mo kami sa dugang pagsabot aron kini makinabuhi namo.
Ubani ang matag usa magpatiwala ikaw kanamo niining mga pagsimba. O hinaot nga ang gugma mo ay magpabilin diha sa among mga kasing-kasing. Kini among mga pag-ampo o pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Today, we give thanks for the years of ministry and fellowship God has granted this church. Yet, even in our thanksgiving, we recognize moments when we have failed to live as God's people. We confess the times we have taken God's blessings for granted, and the times we have neglected His call to love and serve. Let us come humbly before the Lord, who forgives, restores, and renews His people through grace. Prayer of temptation all. Merciful God, we thank you for faithfulness to the years. We confess our failures, our pride, Failures or pride, our neglect, our lack of love. Forgive us and renew our hearts, that we may serve you with faith and joy in the years ahead. Through Christ we pray. Amen. The good news in Christ is that when we face ourselves and God with the awareness of our need, we are given grace to grow and courage to continue the journey. Friends and brothers, believe the good news of the gospel. In Jesus Christ, we are forgiven. Amen. Padayon kita sa atong pagsimba, pinagi sa atong pag-abi-abi sa atong mga kaubanan. Day by day, I want to live closer to my Lord. Day by day, day by day, I want to live closer.
day, I walk in the my Lord. Day by day, where He leads me, I will follow. Where He sends me, I will go. Day by day, I walk closer to my Lord. Day by day, I walk a little closer with my Lord. Day by day, where He leads me, I will follow. Where He sends me, I will go. Day by day, I walk a little closer with my Lord. Day by day. Good morning, everyone. Praise the Lord. God is good all the time. And thank you for the gift of life, for the gift of eternal life through His beloved Son, Jesus Christ. We're happy and joyful today. We are celebrating the 96th founding anniversary of this church, His church. And thank you for His great faithfulness to His church. So padayon po kita nga magmatinud-anon sa atong mga pag-alagad, sa atong commitment, sa atong Diyos. In gratefulness also sa atong part nga atong ihalad kaniya. And praise God nga niabot kini nga simbahan niya sa 96 years. Cheers to our God, and all praises and all adoration and worship sa iya lang yun nato nga kinasing-kasing nga ihatag. Ug labas tanan atong makaugalingon nga buhing halad ngadto kaniya. Gyud ta makabalos atong Ginoo bat mahimaya siya sa atong mga kinabuhi. Siya ra mismo makakita sa atong mga motibo, sa atong mga tinguha ug atong kasing-kasing. How we continue to desire to please our God, our Savior, and the Holy Spirit who is inside of us. So all moments, God is with us because He is in us. Akong unahon, pagpahibalo ang atong mga importanteng meetings after our breakfast. Newman Bible Academy alumni, please, naatay meeting after breakfast. O katong members sa council nga naakod sa alumni, moapas rata. Kay council meeting usab karon after sa breakfast nato. So kids, CYF and CF, dili kamo mohunong sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Pinagi sa Bible studies, pinagi sa Sunday school. And everyone, please read your Bible. Ask for divine understanding and revelation and opening of your being to the Word of God. Please read your Bible and ask, above all, by His grace, to obey and to live out His words. Words of life and healing
and even healing to our flesh. That's the Word of God. Ang atong prayer meeting padayon every 5:30 every Tuesday. Ang atong liturgist, Elder Lita Dacera, Messenger, Mrs. Lilibeth Igpalina. Usap po ni siya sa alumni sa atong Newman Bible Academy. Atong worship staff, next Sunday, Communion Sunday. Elder Ernesto Batitang, liturgist Camela Plaza, choir, the Living Word Choir, deacon, Miss Rhoda Rivera. Door greeters padayon ang CYF. Please take note. Naa sa bulletin at labi na katong ng mga assignments atong mga worships. Midweek and every Sunday. And thank you also for our financial report. Makita nato, mabasa nato sa atong bulletin. Salamat padayon sa pagkamatinud-anon sa atong paghatag balik ngadto sa Dios sa atong mga pasalamat pinaagi sa atong tithes, pledges, offerings, and ever our time, our talents to the Lord. Atong mga birthday celebrators for this week, October 26 to November 1. October 28, Henrich Egpalina. October 30, Jason Remitar. Atong wedding anniversary celebrator, October 31, Engineer and Mrs. Gloria and Samuel Monoy. For our greetings to them, please let us sing for them a happy birthday and happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus loves sweeter, sweeter as the years go by. Malipayon usab kita karon nga kabuntagon sa atong pagsimba. Ani auban ka nato si Norma Awadon from Bayogan 2, San Francisco, Agosan del Sur. Norma, please stand to be acknowledged. Welcome, Norma. Og si Jingjing, Jingjing Arlan Alabat. Where's Jingjing? Okay, welcome, Jingjing. We're glad to see you and natapad ni Julien. Sa other announcements, akong palihog si Pastor Mero. Alang sa wala mahibalo, kagahapon ato nang gipahilo na si Mrs. Remedios ng Miding Taglokop Arlan sa iyang yutanon nga pahulayan dito sa City Cemetery. So, may pauli siya sa atong Ginoo niadtong Oktubre 19. O sa maong adlaw sab si Philippine Army Marines Lieutenant Orhel Buyax Pintis Tuyugon may pauli usab ngadto sa atong magbubuhat atong adlaw. Ang wa makaila ni Orhel kay actually tuan ni siya sa Manila, first cousin ni Juntoy. Kuan ni siya brother ni Susan Pintis Tuyugon, anak ni Nong Perto og Nini Tuyugon kini sila. At sa mga batanon pa, aktibo ni siya dinhi sa simbahan din sa Butuan pero tuan naman sa Manila magpuyo. So bisan si Juntoy nagbangutan, diri na lang po siya nag-join sa choir uban sa mga vigil service sa Kangnang Miding. Usapod nga mipauli na sa bakan sa atong Ginoo si Mrs. Priscilla Autor Galbo. No, kung dito ko ma-assign sa Bayuga, Buena Vista, siya ang council chairperson. Kunya magpuli-puli man
Nahimo siyang CWA President dito sa Buena Vista o sa aktibo ni siya sa gimbuhaton sa mga kababayan. Kining bibuhon ni siya, maay ni siya mo lecture kay dugay ni siya nga nagtudlo sa Buena Vista Institute. So kini ang atong mga pagpahibalo. Ugma pod sa alas 7 sa buntag ang atong simbahan mag-host sa Butuan Evangelical Ministers Association o Butuan Pastors Fellowship meeting and fellowship. So dinhi sa atong simbahan na ay mga pastor sa nagkalain-lain nga mga kasimbahanan. Kini maoy atong tinguha nga makig-alyansa ta kay kita nga denomination sa UCCP Evangelical Church aduna naman tay pakig-alayon sa mga parallel nga mga similar nga mga congregation ingon nga mga evangelical churches. So naay makalugar po ninyo pag-anhi o naapoy atong ikatabang sa pag support sa ato man silang papamahawon ug atong ipaisnak ato lang ihatag sa atong treasurer. Anyway, mahisgutan man pod sa atong council meeting. Kini maon ay atong kuanday ang atong mga viewers sa atong live streaming. Gabi-abi o salamat sa inyong suporta sa mga pag-ampo. Amen. Atong andamon ang atong kasing-kasing o gunahuna alang sa katilingbanon nga pag-ampo. Mag-ampo ta. Dalaygon og labing balaan nga Dios. Ning takna sa kabuntagon, ikaw among gidaig. Kami nagahiusa, mihunong kami sa gimbuhaton sa matag adlaw, kay among gigahin kining adlaw sa Ginoo. Aron ang among mga kinabuhi mapuno sa kalipay, sa panagkita ay sa mga igsuon sa pagtuo, daw nakita namo ang imong panagway. Nalipay usab kami sa nagkalain-lain nga mga kasinatian nga among na himamat. Ang kamakahuluganon niini ug ang mga pagtulunan. Dalaygon ikaw o among Dios nga nagapahinumdom kanamo niining nga kasaulugan sa ikaupat nga Domingo nga among gila ang lihok buhat sa mga reformist. Reformation Sunday o mao man usab ang pagsaulog sa ika-96 ka tuig nga kasumaran sa pagkamugna sa Butuan Evangelical Church o dayon nahimo kining UCCP sa 1948. Daghan ang mga gimbuhaton nga natapos o among Dios. Daghan usab nga katagbawan ang among natagamtam sa pagbuhat sa labing maayo namong mahimo o kami mapasalamaton kanimo kay ikaw mauman ang nagtagad. Among nahinumduman o among Dios ang mga pioneer families niini nga panimalay sa mga Toralba, Calo, Sanchezes, mga Lasam, mga Leoniro, mga Tuyugon, mga Palumo, o daghan pa o among Dios diha sa ilang panagtigom aron ang iglesia mapundar og nahimong bantayog sa pagtuo niini nga syudad. Dalaygon ikaw o among Dios nga amo usab gihandom nga uban sa among kasaulugan ang mga kaigsuonan namo nga mga lumad diin kami nagagikan usab. Among gila nga dili lamang sila nangabuhi sa mga suok nga bahin sa nasod
apan sila ang nahimong magbalantay sa kabuhatan, ingon nga kini lamang ang ilang gisagligan sa kabuhian. Nagapasalamat usab kami, Ginoo, sa nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan ug maingon man sa kasumaran sa kaminyoon. Ihatag kanila ang kahimsog sa panglawas, dugang kalipay, kadagaya sa pagkinabuhi nga ilang sa ulogon, diha sa ilang relasyon nga magatamis kada matagkutlo sa paglabay sa mga katuigan o bisan pa mahimo kining makapadasig diha sa among paglantaw sa kinabuhi nga nagakuswag ang panimalay, ingon nga kabahin sa dakong panimalay sa simbahan. Ipadangat kami, o among Dios, sa mga buhat sa kaluhoy. Wala kami masayod lamang apan pinaagi sa report sa PhilRads sa PCEC. Nakahimo di ay sa pagtabang didto sa Bugo, Cebu ang iglesia. Ug nahimo kaming kabahin niini. Daghan ang nabiktima sa linog ug daghan mga kabataan ang nahupay ang ilang trauma tungod sa kahadlok sa panghitabo. Ug adunay plano ang PhilRads nga moadto na usab sa Manay, sa Davao Oriental, sakop sa Caraga. Aron, Ginoo, makapadangat usab sa susamang pag-ayuda sa mga kaigsuonan nga atoa dito. Lakip sa among mga pag-ampo, o among Dios, ang mga panimalay nga gibiyaan sa ilang mga minahal. Uban diha sa paglaom, diha sa bag-ong kasinatian nga magapadayon sila sa panaw sa pagtuo, nga di na nila kauban ang ilang minahal. Apan ikaw kanunay kauban kanila. Og kami usab ingon nga kabahin sa dakong panimalay, kauban diha sa panaw sa pagtuo, maglinig unay uban sa paglaom nga ang tanan namong mga minahal nga anaa na kanimo among ikaymamat ni adtong balaanon nga adlaw sa imong pagbalik, din imong sa ulogon ang paghari uban sa imong mga linuwas. Padayon ang among pag-ampo alang adtong nagabiyahe. Ang uban nagatambong sa mga vigil o funeral services, ang uban moadto sa ilang paningkamot sa pag-uswag sa kahibalo, ang uban alang sa negosyo, sa nagkalain-lain nga mga kalihukan nga makabaton og maanindot nga mga kasinatian, magapauswag, Ginoo, sa kahibalo, sa kaugmaran, diha sa individual, sa panimalay, ug sa katilingban. Ikaw magauban kanila, magahatag kanila, o among Dios, diha sa kalampusan o kahulugan sa biyahe. Uban usab sa among pag-ampo ang among mga igsoon nga anaa sa ilang higdaanan, sa ilang lawak, sa balay o sa mga tambalanan. Sila adunay mga balatian, o bisan kami nga wa masayod kung ania ba kanamo ang balatian, o bin aduna ba kanamo adunay sakit apan anaa sa denial situation. Amo kining gipadangat sa pag-ampo kanimo, Ginoo, tanan. Rolando Miro, Dr. Jaime Jamie Irizarry, Felicidad Udango, Mario Rara, Lourdes Basalo, Idna Arisa, John Mongado, Leslie Reyes, Roth Calo, Steve Paronda,
Urbano Lagrama Jr., Richel Jen Bertoldo, Solpicio Leonero, Clarita Leonero, Rosemary Ilyar, Edgardo Saldivar, Rolando Bisiro, Clarissa Goron, ug uban pa namo nga makaigsunan, gawa namo mataligam-i, apan nasayod kami o among Dios nga sila anaa sa imong panumduman ug andam ikaw mutubag sa among mga pag-ampo bisan sa mga pag-ampo nga ilang gilitok diha sa kahilom. Padayon ang among pag-ampo alang sa tanang pwersa nga nagalihok alang sa katumanan sa damgo nga Pilipinhon. Magauswag ang nasod ug ma-realize kini. Kini may among pag-ampo nga ang tanan nga mga opisina, pribado ug publiko anaa sa paglambo ug pag-uswag. Ang mga nagnegosyo, ang mga nanguma, ang tanan nga mga kaigsunan nga nangimpliyo bisan didto gawa sa nasod, ikaw o among Dios magaamuma ug magapanalangin sa ilang mga paningkamot, kay ang ilang paningkamot dili lamang sila ang nabulahan man usab ang among nasod. Dalaygon ikaw o among Dios nga magahatag pa kanamo sa daghang mga kahigayunan nga ang imong iglesia makahatag sa serbisyo, pag-alagad, aron kini magapadayon nga relevant sa pagministeryo diha sa katilingban hangtod sa imong pagbalik. Kini may among pag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo. Amen. Alang sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe ning kabuntagon, ako kamong dadon ngadto sa Ebanghelyo sumala sa asoy ni San Juan kapitulo 17 bersikulo 20 ngadto sa 26. Og nangamuyo ako dili lamang alang kanila ra, kundili alang usab sa mga mosalig kanako pinaagi sa ilang pulong, aron silang tanan mausa, maingon nga ikaw amahan, ania kanako, ug ako anaa kanimo, aron sila usab maanaa kanato, aron ang kalibutan mutuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. O gihatagan ko sila sa kadungganan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, maingon nga kita usara. Ako anaa kanila, ug ikaw ania kanako, aron sila mamahingpit nga usara, aron ang kalibutan moila nga ikaw mao ang nagpadala kanako, ug nahigugma kanila, maingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, buot ko unta nga asa gani ako, atua usab uban kanako sila nga imong gitugyan kanako, aron makatan-aw sila sa akong katungganan nga imong gihatag kanako. Tungod kay nahigugma man ikaw kanako, bisan wala pa ang pagtukod sa kalibutan. O amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan ako nakaila kanimo, ug kini sila nakaila nga ikaw mao ang nagpadala kanako.
ug ang imo ngalan akong gipaila kanila, ug kini gipaila ko pa kanila, aron ang gugma nga imong gihuptan sa imong paghigugma kanako, maanaa kanila, ug ako maanaa kanila. Dalaygon ang Dios pagkabasa sa Ebanghelyo sa Ginoo. Amen.
Daghang salamat sa atong mga batanon o kang Brother Ray Arindain. Ang iglesia nagatubo gayod kay ang atong mga batanon isalmot man sa paghatag sa mensahe pinaagi sa awit o sa uban pang gimbuhaton nga atong pagabuhaton ingon nga kita usa ka evangelical church. Ang atong gibasa nga teksto kaganiha usa ka pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo. Usa siya kapag hatag sa panalangin aron ang lawas o ang iglesia ang iya mga tinun-an magapadayon sa paghiusa ingon nga magadala sa mensahe sa kaluwasan. Dalaygon ang Dios nga nagahatag kanato sa kasinatian nga bisan kung 2,000 katuig ang maong sulat Ebanghelyo sumala ni San Juan ato paghihapon mapupo ang pagtulunan sa pagampo sa atong Ginoo. Dalaygon ang Dios nga nagapadayon sa pag-amuma, pagmatuto sa katilingban sa mga magtutuo og niining kabuntagon. Dadon ko kamo sa uluhan sa mensahe Jesus Christ advocates solidarity. Sa atong pagsaulog niining Reformation Sunday o Church Anniversary Sunday, atong madumduman ang kasaysayan sa UCCP nga miabot dinhi sa atong kadagatan o sa isla sa Pilipinas. Niadtong Mayo 1, 1898, dito sa Manila Bay, ang US Asiatic Squadron destroyed the Spanish Pacific Fleet in the first major battle of the Spanish-American War. Og natapos ang maong panaggubat sa Agosto 1898. Og mao kini ang sinugdanan nga ang mga Amerikano ni anhi nga bersado na kay before pa niini nga pizza sumala sa mga pagpahibalo o sa sermon o Bible study ni Pastor Villalba, aduna nay mga tinguha sa mga misyonaryo sa pagsulod sa Pilipinas, pero kuan lang to nga mga kalihukan ginagmayra. Pero human sa Spanish-American War, kuan na kining ang mga misyonaryo mikuyog sa mga pirsa nga Amerikanhon nga misulod sa Pilipinas. Og natukod ang Protestant nga pagtuo nga gidala sa mga misyonaryo nga mga Amerikano. Ug busa niadtong 1948 ang United Evangelical Church, the Philippine Methodist Church ug Evangelical Church, kongregasyon nga naglangkob sa Iglesia Evangelica Unida
de Cristo, a Convention of the Churches of Christ, Disciples of Christ sa Northern Luzon, Iglesia Evangelica Nacional o pipila ka mga congregation sa Iglesia Evangelica Metodista in Las Pilipinas, left. Mid apil sa hugpong sa United Church of Christ diin si Enrique Sobrepiña sa Evangelical Church mao ang mialagad nga obispo sa Luzon o presiding bishop. So mao ni ang hinungdan nga natukod ang panaghiusa before sa union sa UCCP sa 1948, adunay gikasabutan nga basis of union. 1947 gipanday ang maong kasabutan. Ang basis of union akong mabana-bana o mahatagan o panag-ignan nga muro siya og prenuptial agreement kanang naikasulon nga magsabot nga pagpakasal masiguro ang mga property sa couple sa mga ulitaw o dalaga pa sila, mauman usab ang basis of union nga nagahatag kanato sa kasiguruan nga ang atong church properties o ang atong mga traditional heritage padayono nato sa tiner o atong kuptan kini. Dalaygo ng Dios nga nagahatag kanato sa kasiguruan nga dili mawala ang gipundar sa atong mga ginikanan. Pananglit kining siyudad sa Butuan kaniadto usa pa siya ka munisipyo, ang atong mga kaigsuonan nagatigom sa pagsimba before 1928, 1926, aduna nay mga house worship. Pero ang girikon o gireconsider nila nga nagsugod yun ang simbahan, tung formal na nga pagsimba. Pero naa nay mga dinagmay nga mga kasimbahanan nga nagsugod na pagsimba tungod kay ang mga pioneer pastor sama kang Anghel Taglukop nagasuroy naman sa mga balay-balay o nagsugod na sa pagsimba didto. Busa aguban malibog 1926, 1927, 1928, 1929 unsa bagyod. Pero ato nang gikauyunan before nga 1929 busa 96 years na ang atong kasumaran sa simbahan. Dalaygo ng Dios nga nagapadayon kanato sa pag-amuma. Ang mga panghitabo nga na atong naagian, nasunog ang Butuan Church building sa 1963. Apan ang pagkasunog niya, apil sa dakong sunog dinhi sa Butuan, nahimong panalangin kay nagtabang-tabang ang mga kasimbahanan nga mapundar ang dako nga simbahan ug mauna ni karon nga atong gisimbahan. Before nga natukod ang dakong simbahan human sa sunog kanang atong dining hall diha ta nagsimba ug ang salog ni ana kadto pang kung wa ko masayop 1/2 nga pinatindog gihimo nga salog na apay mga distant o mga gingi-gingi mahulog ang imong coins di na nimo makuha kay mulusot naman adtong buho sa atong simbahan. Apan karon malipayon kita nga magasaulog niining matahom lig-on nga simbahan
tungod kay nagapadayon man ang gugma sa Dios nganhi kanato. Bisan kung nakabaton kita og suliran nga adunay duha ka kongregasyon ang nagsimba sulod sa usa ka building, apan wala kini mo babag kanato aron magapadayon kita diha sa buluhaton sa Ginoo. Si Jesus ang nag-advokasya sa solidarity og haom usab nganhi kanato karon nga atong ipadayon ang atong evangelical heritage sa simbahan. Magapadayon kita sa pagsangyaw sa maayong balita sa Ginoo, diin kita nakasabot nga gikinahanglan masabwag ang maayong balita aron matuman usab nga kung ang tanan suok sa kalibutan masangyaw ang ngalan sa Ginoo, siya mobalik. Apan sa atong pagbuhat niya na atong sabton nga adunay nagkalain-lain nga kinaiya o mga talento ang mga sakop sa iglesia. Sama sa panahon sa atong Ginoo ug sama sa gisulat ni San Pablo nga ang atong panaglahi susama sa parte sa lawas. Adunay parte nga ulo, mata, ilong, kamot, tiil. Apan diha sa tanang parte usa lamang kalawas. Kung sakitan ang tiil, sakitan ang tibok lawas. Kung malipay ang mata, ang kasing-kasing, malipay ang tibuok lawas. Og atong ilhon ang nagkalain-lain nato nga abilidad nga muhatod kini sa pag-ila sa atong limitasyon ug sa atong kusog aron makaliho kita diha sa panaghiusa nga adunay harmonia. Mao kini ang tinguha sa inyong mga alagad, si Reverend Noel Villalba o kining inyong alagad na tinguha nga mahiusa kita. Gani kaniadto giimbestigar ko sa obispo nganong nagpastor ka man, Pastor Miro, nga retired ka naman, nako gikinahanglan Bishop tungod kay muamuma man kami sa mga membro sa atong simbahan. Apan kung magkahiusa, mubalik ko sa pag-retire. Pero sumala pod sa akong commitment even before nga nabuak ang simbahan, sa pag-retire nako dito sa Kabadbaran, nagsulat ko sa EDC o sa pastor dinhi sa Butuan nga ako voluntaryo mualagad kung dunay mga panginahanglan. Kay doon na may atong mga outreaches kung magdungan-dungan ang mga activity, mapuno man ang trabaho sa pastor o naamang ko retired, able pa man nga makabuhat sa buluhaton. So, ning atong panaghiusa, ang atong selebrasyon nagapokus sa solidarity, bisan lakip na sa atong mga igsuon nga mga lumad, aron makita nato nga ang ilang mga panginahanglan usab matubag physically o spiritually. Mahinumdum ko nga atong gisuportaran si Sol Paler, no? Usa sa leader sa mga lumad. Og nalipay ko nga usa sa atong mga member dinhi si Ma'am Minda, no? Auntie Minda Morales. Nag-support dili lamang sa atong igsuong Sol Paler, apan gilakip niya ang taga Siargao Island na ay taga diri sa North Surigao,
pipila og ubay-ubay ang iyang gisuportahan, plite, tuition, libro, aron maugmad og masangkapan ang atong mga igsuon. Dili lamang kadtong niya dinhi sa syudad kay daghan usab ang nakaabil sa maong equipping. Ug mo hatod balik sa atong panumduman. Ang panahon sa pag-colonize kanato, diin makahinumdum kita nga sa kolonisasyon ang atong mga igsoon, majority ug lakip ang atong mga ginikanan kaniadto nahimo nga sakop sa iglesia. Apan gubikan sa pagsangyaw sa mga misyonaryo nga Amerikano, nakasabot og nahimo kita nga apil sa laing pundok sa mga Kristohanon nga gitawag og mga Protestante. Ang Dios di ay nagapakita sa iyang grasya ngadto sa tanang katawhan nga bisan kung nagkalahi diha sa baruganan sa pagtuo, paagi gihapon ang panghitabo nga mas masangyaw ang ebanghelyo sa nakalain-lain nga mga pundok. So, usa sa mga meeting ecumenical diin nahimo namo nga kauban og resource person si Father Carlito Clasi, usa ka Roman Catholic priest. Niingon siya nga si Martin Luther kaniadto kontra sa Roman Catholic, isip nila nga mga samukan. Apan karon niingon sila, nasayra namo ang among kakulangon ug among mga sayop tungod sa ilang gibuhat. Sa pagkakaroon makadungog kami nga kana si Pastor Miro o kana si Pastor Villalba, mga samukan man kana sila. Apan kamo nahibalo nga ang tinguha sa inyong mga alagad mao nga mahiusa o magapadayon kita sa pagsangyaw sa gugma sa Dios sa kaluwasan. Kay ang atong Ginoo ang nagaampo alang niini nga ang tanan nga mga magtutuo magkahiusa unta aron mahimong epektibo ang ebanghelyo. Samtang ang reformasyon nga gipasiugdahan sa mga pipila nga mga reformist, ilabi na ni Martin Luther, nagbahin kini sa mga Kristohanon ug ang mga misunod sa pagtulunan nga nakapausab sa simbahan nga gitawag nga mga Protestante. Ang reformasyon nagapadayag pagayod karon, reclaim, restore, revive, rebuild our heritage of faith and local church autonomy. So, akong balikon nga ang basis of union before sa paghiusa sa UCCP mao kini nga atong kuptan ang atong autonomiya nga aduna kitay separate og distinct governance ang local church. Gikinahanglan usab magpadayon ang simbahan nga ma-reform alang sa panaghiusa. Solidarity was one of God's aim and goal. Solidarity is synonymous to unity, harmony, communality, team spirit, shared aims. Jesus required this virtue to have been present to the disciples' team to make a sound witnessing. They too have to picture and illustrate the love and unity among themselves. More so, solidarity is work of Jesus Christ. It expressed in various ways. He had the solidarity spirit to reach out the people. We are able to understand
his compassion for justice and unity that was very significant by learning from Jesus. Lalaygon ang Dios nga nagahatag kanato sa mga hadlumanan sa selebrasyon. Apan ang mga selebrasyon mahimo lang hagawhaw o tingog sa piyang-piyang kung walay gugma o walay pagsunod sa pulong mando sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan kita magahiusa sa musika gani ang soprano, alto, tenor ug bass. Lahi-lahi sila nga mga tenor, nga mga tingog. Apan kung sila magablending, magahimo kini og mananoy nga huni nga makahatag og kalipay sa katawhan. Mao man usab kung kita human sa atong panagtigom, sa pagsimba, maghiusa ta sa pagpagaon, pagpanguli nato sa atong mga panimalay. Atong tinguhaon nga adunay harmonia panaghiusa. Ato kanang iampo nga unta ang United Church of Christ in the Philippines. Maingon man kining atong local church dinhi sa Butuan City. Mahiusa og magmalampuson kita diha sa kusgano natong pagpadayag sa gugma sa Dios. Kini atong tinghuhaon og happy 96 Church Anniversary Butuan City. Amen. On this anniversary, we remember the many blessings God has poured upon this church, the people who have served, the prayers that have sustained, the grace that have provided. Now we give in gratitude that God's love may continue to be shared through our ministries and mission. Let us offer our gift with thanksgiving and joy.
Let us pray. Lord Jesus, our Savior and Redeemer, we come to you with heart filled with gratitude for the abundant blessing you give us each day. We acknowledge that cheerful giving is not an obligation but a joyful act of worship. Help us understand that our giving is an expression of our deep love for you and our want to further your kingdom here on earth. Amen. Magpabilinta sa pagbarog. Gawito na to ang The Church One Foundation. O ganiyan atong basket for our special offerings. Church foundation is Jesus Christ and God. Jesus for creation, water and the blood. From healing in His water to His holy bride. With His own bloody water and for her life He died. The church shall never perish in Lord to defend. To those who stand and cherish His winner to the end. Though there be those that hate her and false in her bed, against the war traitor she ever shall prevail. Yes, she on earth hath union with God and being one, and mystics will communion with those whose rest is won. All happy ones and holy, Lord, give us grace to be like them, the meek and lowly, on high we dwell in Thee. Let us pray. Gracious, loving God, we honor you today, thus in our 96th anniversary, 96 years of worshiping Jesus Christ our Lord, Father, Son, and Holy Spirit. We give thanks to our ancestors of faith who have gone before us. We remember them for their faith, for their ministries, for their witness, which we continue to emulate, O Lord. Thank you for the Toralba families, the Sanchez families, the Calos, the Luzons, the Manginsays, the Mabungas, the Palomos, and many others, O Lord, who gave their lives to this church, that it may proclaim the truth of love in Jesus Christ our Lord. And yet we are here 96 years later proclaiming the same love of Jesus Christ to those who listen to the Word of God. We pray that you will continue to bless us, Lord, as we continue to uphold and reclaim the evangelical faith heritage that was inherited from the Scriptures and passed on to the ancestors of faith, the pioneers, the first who stood up and proclaimed Jesus Christ, a Lord and Savior, giver of salvation and eternal life. May we continue to remember these basic points of our unity. We are united in Jesus Christ our Lord. And may this strengthen us so that the activities that we hold henceforth from now and in the future will continue to bring blessings and glory to your name. And now, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen.
joy and live forth with peace. The mountains and the hills will bring forth good fruits. There'll be shouts of joy, and all the trees of the field will clap and clap their hands. And all the trees of the field will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands. And live the happy joy. Happy anniversary!